Narito po ang News TV Quick Response Team sa St. Joseph Cemetery dito sa Barangay San Jose, Kalumpit, Bulacan, kung saan nakikita nyo po ay mga baha pa rin na sementeryo. At kumpara po sa ang mga sementeryo at marami na po ang mga naghahanda para sa pagdalo sa kanilang mga mahal sa buhay. Dito po ay pahirapan, lalo nga't itong kanilang nararanasan ay bunga pa ng backflooding mula po sa bagyong Lando. At dahil nga mababang lugar ito ay huli na ng dito bumaba itong tubig baha mula sa ibang mga probinsya dahil ito ang maging epekto sa kanilang lugar, partikular po dito sa kanilang sementeryo. Kaya naman ang daing dito ng mga residente ay ang problema sa pagdalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Meron pong mga mangilan-ngilan na naglilinis dito pero yun yung mga kokonti lamang na mga puntod na talagang matataas yung lugar. Pero sa puntong ito, itong area na ito ay talagang halos hanggang tuhod ang tubig sa lugar na ito. Dahil sa baha ay malaking hamon sa mga residente kung paano gugunitain ng undas. Hanggang tuhod pa rin kasi ang baha sa ilang bahagi ng Kalumpit Public Cemetery. Mataas pa mga damo sa paligid ng lugar at ang ilan ay hindi naman natinag at kanya-kanya pa rin linis sa puntod ng mga namatay na mahal sa buhay. Dito naman po sa St. Joseph Catholic Cemetery, lagpas tuhod pa rin ang baha sa ilang lugar. Balot din sa putik ang maraming sa mga nicho at gamit sa sementeryo. Sa puntong ito po, makakausap natin dito si Ginoong Leo Carpio. Siya po ay isa sa mga residente dito sa area at yung pong kinakarap nilang problema, kaugnay pa rin ng paglilinis dito sa mga puntod na mahal sa buhay. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon. Apo, yun nga, buong sementeryo ho ba itong ganito itsura? Kasi dito sa may unahan, yung mataas, yun ang tuyo. Pero bandang looban. Doon sa looban, talagang basa pa rin, may tubig pa rin, nagatuhod pa rin ang tubig nila. So paano po yung katulad po ninyo na dadalaw? Actually, yung sa amin, ang medyo nakalitaw na at nakapaglinis na rin kami kanina. Pero yung iba siguro, baka ipagpaliban nila ang pagdalaw nila sa Sunday. Yan. At kahit papano, delikado rin ho. Dahil di natin alam, pwede makakuha sila sakit dyan. Oo, unang-una, napakaputik ng tubig pa. At siyempre, yung iba nagalang na pumunta dito. Dahil nga sa Komunga Cemetery ito, nagalangan sila na pumasyal. Pero siguro after ng November 1, doon pa lang sila siguro pupunta. Itong katabiho nito, yung sa kabila ng kali, ano ba ito? Palaisdaan? Actually, ito yung palaisdaan yan, yung kabilang side. Tapos doon sa likod naman is palaisdaan din. Opo. Saka palayan din. Ilang beses nyo na naranasan yung ganito? Sa akin, twice ko na naranasan. Una ho? Nung medyo maliit pa ako noon, nagbangka pa kami noon. Hindi ito yung habagat? Hindi, nung pa yun, matagal na. Nung habagat is medyo bumaba kagad ang tubig noon. Hindi katulad ngayon na malalim talaga ang naging tubig pa ng sementeryo. Nakakailang araw na ho sa pagkakatanda nyo? Nung bumaha dito sa amin, last Tuesday pa. Nagsimula nung gabi ang pagtaas ng tubig. Hanggang ngayon ay may tubig pa rin. Dito sa mga area ng sementeryo at sa bukid. At ang sitwasyon nga dito parang itsurang inabando na muna. Oo, kumpara doon sa ibang mga sementeryo ngayon, itong kalagayan ngayon. Ano po? Maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you very much. Ginong Leo Carpio, isa po sa mga naninirahan dito sa naturang barangay. Kasama din po natin dito si Ginong Rodolfo Manumbas. Siya po ang administrator ng bayan ng Kalumpit. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Apo, sa ngayon nga po, gaano karami ho ba nakalibing dito sa sementeryo nito? More or less po ito mga 5,000 na siguro nandito hanggang doon sa Borso na yun. At karamihan ho talaga lahat apektado. Apektado po talaga. Opo. At anong pinapayo nyo po doon sa mga kababayan natin? Lalo nga ito, may maruming tubig na stagnant. So, paano sila, pinapayagan nyo po ba o pinapaalalahanan nyo po? Pinaalalahanan po sila ng wastong pangalaga sa sarili sa kalusugan. Halimbawa, sila ay magbota, sila ay mayroong mga gadget sa kanilang sarili upang mapangalagaan ng kanilang kalusugan. Samantalang sila ay lulusong dito sa maruming tubig na ito upang linisin ang kanilang nicho para sa mahal sa kanilang buhay. Opo, nung panahon nung habagat, nandito rin ho kami sa Kalumpit pero
para mas matindi epekto ho ng lando dito, particular sa mga sementeryo? Ano po? Ay, opo, talaga pong mataas ang naging tubig dito sa mga simenteryo. So far po, may siyam kami simenteryo na ngayon ay inihahanda pa rin ng kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang hantungan upang maalala nila yung kanilang mga minamahal sa buhay at mapagdasal nila sa panahon ng undas. May preparasyon ho ba yung local government kaugnay sa posibilidad na pagtaas po ng kaso ng dengue o leptospirosis po? Opo, sa ngayon meron po kami talagang gampanin na yung mga sakit na yan ay mapangalagaan through the Municipal Health Office ay nakatalaga yung aming mga doktor, yung aming mga nurse para pangalagaan ng kanilang kalusugan. At doon po sa panahon ng tinatawag nating undas, may nakatalaga kami mga command post dito sa bawat sementeryo. Nariyan yung mga doktor, yung mga nurse, yung mga BHW, yung mga volunteers, yung mga tagapangalaga ng peace and order, kasama rin po namin sa mga siyam na lugar na yan dito sa aming bayan ng Kalumpit, sa mga sementeryo. Opo, at bilang panghuli po, anong paalala niyo sa mga kababayan natin, lalo dito yung mga taga-Kalumpit at nagnanais dumalo po dito sa sementeryo? Ang paalala po namin sa kanila ay maging maingat sa kanilang kalusugan. Gawin nila yung wastong pag-iingat upang yung tradisyon na madalaw, maipanalangin ng kanilang mga namatay ay maisakatuparan sa pamamaraang ika nga naroon yung kanilang pag-iingat para sa kanilang kaligtasan. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Sige, Salamat nung po. Rodolfo Manumbas, siya po ang administrator ng bayan ng Kalumpit.